At nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content. Bago tayo magsimula mga tropa, disclaimer lang hindi ako connected sa kahit na anong internet service provider. Sinishare ko lang talaga yung mga legit experience ko. At ang magiging content natin para sa ngayong araw na to, may nag-comment lang sa atin dito. Sabi dito on time daw siyang magbayad, pero bigla na lang daw pagbayad niya, nag-lag yung wifi niya or naghahang or bumagal yung internet niya, na mali lang daw siya ng last digit and mababalik pa ba daw yung pinaka-payment niya. Ako mga tropa, sa totoo lang na-experience ko na rin etong mga bagay na to, pero hindi ako sa online nagbayad. Nagbayad ako sa isang bills payment. Alam nyo naman siguro kung ano yung mga bills payment dyan na mga sikat, kayo na lang mag-isip kung sa 7-Eleven, Bayad Center, or kung saan man. Basta bills payment center siya na pinagbayadan ko. Nagkamali ako ng number, and to tell you honestly, sobrang tagal nung process. Inabot ng months, 3 months, 2 months, hindi ko na maalala sa sobrang bad trip ko. Pero the good thing is mare-reverse yan. The good thing is mare-reverse yan hanggat meron kayong proof. E-escalate nila yan, and dapat lagi talaga kayong may proof. And unahin muna natin yung katanungan neto. Dahil sa online siya siguro nagbayad, kailangan meron kang screenshot or patunay na mali ka, and isasubmit mo yan sa Converge. So, paano mo gagawin yan? Tumawag ka na lang sa Click to Talk or mag-email ka sa pinaka-email nila. Ilalagay ko yan dito sa pinaka-screen natin kung mag-email kayo. Lahat ng mga email nila, ilalagay ko dyan kung nangyari sa inyo to. Pero ang pinakamaganda ninyong gagawin, eto talaga ang gusto nyong maayos yan. Kasi kung sa email kayo aasa, sobrang tagal. Aabutin pa ay ng siyam-siyam. As in, todo-todo, Baka next year pa kayo ma-reverse niyan sa pag-escalate nila, dahil malamang sa malamang hindi kayo papansinin yan sa sobrang tagal ng process ng mga yan. Diba? So, kung eto muna meron tayong unang scenario. Kung sa online kayo nagbayad, make sure na meron kayong pinaka-screenshot, and syempre picturean ninyo yung pinaka-modem ninyo, yung pinaka-ilalim na details, and magdala kayo ng pinaka-billing ninyo. Mga tropa, i-download nyo yung bill ninyo sa internet, yung sinesend sa inyo, i-print ninyo yon, magpunta kayo sa service center nila. So, paano nyo malalaman yung service center? Pumunta kayo dito sa panibago nilang website, gofiber.ph/branches. Tapos, i-type ninyo dito yung location ninyo. Kung taga Cebu kayo, enter nyo lang yung location nyo sa Cebu. Meron kayong makikita dito, Mandawi Business Center. Ang kinagandahan dito, meron na siyang pin. Naka-pin na siya sa map. Hindi na kayo maliligaw, and merong address, may phone number. Punta kayo sa business center nila, and dun kayo magpaliwanag kung ano yung nangyari. Ito ay gagawin nyo lang to kung online kayo nagbayad sa online banking, GCash, or Paymaya, or kung ano pa man. Ganyan yung gagawin ninyo. Dalahin ninyo yung screenshot, pero bago kayo magpunta dyan, mas maganda na rin na kontakin nyo na rin mismo yung pinaka-channel kung saan kayo nagbayad. Halimbawa, sa GCash kayo nagbayad, kontakin nyo sila, tanungin nyo kung paano yung procedure, diba? Kasi hindi ko pa na-experience yan sa online. And next na gagawin nyo, eto na nga, magpunta kayo sa service center, i-ready ninyo yung screenshot ng payment ninyo, and yung picture ng modem ninyo, and print ng ID ninyo, mag-photocopy kayo ng ID ninyo, and yung pinaka-billing. And kung sa GCash naman, tanungin nyo na lang si GCash kung ano yung procedure nila. Ganun lang naman mga tropa. And re-reverse yan. 100% mare-reverse yan basta meron kayong mga proof. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, And eto naman yung isang scenario, nagbayad ako sa isang over-the-counter. Ano yung over-the-counter? Halimbawa, yung mga Cebuana, yung mga Bayad Center, 7-Eleven, or kung saan man pwedeng magbayad, yung pupunta ka, pipil up ka ng papel, tapos ibabayad mo. Ayan yung mga over-the-counter. So, ang nangyari, namali ako nung pinaka-dulo lang din. 'Di ba? So, ang ginawa ko, bumalik ako sa kanila, ginawa ng report, and ayun, na-reverse naman, pero sobrang tagal. As in, sobrang tagal, hindi ko na maalala, 3 to 4 months or 5 months pang inabot. Talagang kinulit ko ng
kinulit, no? So, i-share nyo rin yung experience ninyo kung nagkakaroon kayo ng ganyan na mga scenario, kung nagbayad kayo sa over the counter or sa online, di ba? Make sure na lagi kayong merong proof and lagi nyong dadalahin yung billing kasi may mga over the counter na kailangan susulat nyo lang yung account number. Syempre hindi naman kayo perfecto, di ba? Namamali din tayo, kaya ang kinagandahan dapat meron kayong proof, lagi kayong may proof pagka magre-report na kayo. Syempre kayo naman din yung may mali, and wag nyo nang asahan pa or wag nyo nang antayin pa na ma-reverse kagad sa inyo. Bayadan nyo na yung bill na alam nyo yun na nagkamali kayo. Kasi kung aantayin nyo pa yon na pumasok or ma-reverse sa inyo, malamang sa malamang baka maputulan ka pa ng internet, no? So, antayin mo na lang yon, isipin mo na lang, siguro meron kang advance payment sa kanila, 100% talaga mare-reverse yan basta may mga proof kayo, may resibo, may screenshot, no? So, ganun na lang. Dito na natin tapusin yung content natin. Siguro kung may mga katanungan pa kayo, kung hindi pa kayo satisfied dito sa ating content na to, comment nyo lang dyan sa ating comment section para magawan pa ulit natin ng content. And syempre, inuulit ko, hindi naman tayo pare-parehas ng kakayahan na umintindi. Kaya okay lang kahit paulit-ulit yung content natin para syempre may mga content pa rin ako. So ayun na lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti.